Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mayo 1 na po. It's a new season in our lives. At muli po, ang inyo pong kapatid, si Brother Alex Solis sa inyo, ay nandito po ngayong hapong muli upang magpahayag po ng salita ng Diyos, upang i-encourage po kayo sa pamamagitan ng kanyang salita, upang magpuri sa Kanya, at higit sa lahat po, upang idulog po natin sa ating Panginoon ang ating mga dalangin. Kaya po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin, isang maikling panalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa aming mga buhay, sa iyong kabutihan, sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin. At sa hapong ito, Panginoon, kami po'y muling dumudulog sa trono na iyong biyaya. Hinihiling po namin ang malayang pagkilos na iyong banal na spirito upang kami samahan at gabayan sa aming maikling pag-aaral, maging sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyo. Panginoon, kayo po ang manguna, kayo po ang magpahayag, kayo po ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang ipahayag sa aking mga kapatid na makikinig sa pamamagitan po ng video na ito. Panginoon, salamat. Salamat po sa pribilehiyo upang makapagpahayag ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil nananampalataya kami na kailanman hindi mo kami iniiwanan at hindi mo kami pinapabayaan. At ikaw ay laging nandyan upang abutin ang aming mga pangangailangan. Kaya Panginoon, muli idinudulog po namin at nagkakatiwala sa iyo ang lahat na magaganap. Ang pagpapahayag na iyong salita, ang aming pag-awit, at higit sa lahat, ang mga panalangin na aming dadalhin sa iyong trono ng biyaya. Salamat po, Panginoon. Ikaw po lamang ang maitaas at mapupurihan sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Muli po, magandang hapon. Brother Alex Solis po, a sinner saved by grace through faith in Christ Jesus. And if I'm speaking before you today, it's not because of who I am or what I know or what I've been. Wala po akong maipagmamalaki sa aking sarili. Ako po'y isa lamang taong, ordinaryong taong, marami ring pagkakamali. Subalit sa biyaya ng Panginoon ay binago at inayos at patuloy na binabago. At bilang pong burden ko, bilang isang binago at inayos ng Panginoon, nais ko pong ipahayag ang salita ng Diyos at ang kanyang mabuting balita. Pero bago po natin gawin yan, maaari po bang samahan niyo ako upang magpurit sumamba sa Kanya? Ipapaumanhin niyo po, tulad po na sinabi ko, hindi po ako singer. I am a worshiper. Hayaan niyo pong sa pagsasaliw ng tugtugin, ng gitara, sabayan niyo po ako sa inyong kanya-kanyang lugar kung saan man kayo naroon, anong oras man po. Ang Panginoon po ay hindi nahahadlangan ng oras o ng distance. He is not bound by time or space or matter. Because God is omnipresent. He is everywhere. And when God sees how you worship Him in reverence, naniniwala po ako, kikilos ang Panginoon at ipadadaman niya sa inyo ang kanyang banal na presensya. Kaya po, aawit po ako, sabayin niyo po ako sa awit. Amen? Sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. One more time. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipapapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo.
pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tunay nga sinasabi ng aming mga labi, minamahal ka namin. Subalit sa napakaraming pagkakataon, minsan sa aming mga kilos, sa aming mga gawa, sa aming mga inaasal, parang hindi namin naiipakita ang aming tunay na pagmamahal sa iyo. Magaling sa aming mga kapwa na dapat naming minamahal, na aming nakikita, hindi namin naiipakita yon. Paano pa nga namin maiipakita sa iyo na mahal ka namin sa katotohanan hindi ka namin nakikita? Panginoon, tulungan mo kami na tunay na magmahal sa kapwa. Dahil sa kaparaan lamang yun, sa kaparaanan lamang yun, Panginoon, may ipakita namin sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa aming kapwa, may ipakita namin kami tunay na nagmamahal sa iyo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo.
Purihin ka, Jesus. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, wala kang katulad. Ikaw lamang, Jesus, ang makapangyarihan. Ikaw lamang, Panginoon, ang dakila. Hallelujah. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Salamat sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Hallelujah. Panginoon, salamat. Salamat sapagkat saan man kami naroroon ngayon, Panginoon, ang aking mga kapatid na nakikinig ng awiting ito, ng pagkabahayag na ito, Panginoon. Batid ko, Panginoon, sinasamahan mo sila, hinihipo mo sila sa kanilang mga puso, at hinahayo mo, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na magpaunawa sa kanila ng katotohanan sa iyo lamang nagmumula. Salamat. Salamat po, Panginoon. Muli, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pagpapahayag ng iyong balita sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Para po kay Lord yun. Hindi po para sa akin o para kanino man. Si Lord lang po ang karapat-dapat na bigyan ng palakpak at papurihan. At sa hapon pong ito, muli, binabati ko po kayo. You have made it so far. You are well, you are good. Hindi naman siguro ikaw ay nagdarahop sa pagkain. I know that you are well provided. Ano man ang nasa hapagkainan mo, yan ay galing sa Diyos. Isang biyayang galing sa Diyos. At kung ano man ang nararamdaman mong boredom, o pagkabagot, o kainipan dahil sa pagkaka-quarantine, ay alam ko naman na mas lumalalim tayo sa ating pong relasyon sa Panginoon. Alam ko po na sa bawat araw na lumilipas ay mayroon pong bagong mensahe na ipinapahayag ang Panginoon. At alam ko po na lahat tayo ay tinuturuan. Tulad nga po ng aking nabanggit doon po sa aking earlier sharing of the word, while the evil one may mean it for evil, the Lord meant it for good, for the saving of many lives. Hindi niyo po ba napansin sa mga Facebook posts, ang dami nagpo-post ng tungkol sa Bible, ang dami nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. And alam niyo po, sa ibang mga lugar, meron po ako nabalita ang mga lugar, people became generous. People started to give to other people. At yung pong spirit of generosity is being stirred up sa ating pong kalagitnaan. Of course, meron pong mga mapagsamantala, meron din pa rin pong mga nagte-take advantage. But I know and I believe that through this situation, through this worldwide pandemic, ay meron din po namang mga mabubuting nagaganap. Like sabi nga po doon sa isang nabasa kong article, nagsasara na raw po yung butas doon sa ozone layer, less na raw po ang pollution, people became more sensitive about other people, mga tao po daw po ay nagiging generous, may mga tao po naging madasalin, at marami pong positive effects pa rin. If we will only look at the good side, masasabi ko po na meron pong plano talaga ang Panginoon para sa ating lahat. And for this afternoon, meron po akong isang topic na gustong i-share sa inyo. And this is about the word entitlement. Entitlement. Ano po ba yung entitlement? Sabi po doon sa nabasa ko sa dictionary, sabi po, yun daw pong entitlement is the amount to which a person has a right, or the belief that one is deserving of privileges or special treatment. Halimbawa po, senior citizen. Senior citizens are entitled to a 20% discount. Entitled din po sila na mabigyan ng priority sa mga sakayan, sa mga upuan. Entitlement. Pwede din po naman ikaw ay isang professional na mataas ang natapos na pinag-aralan, maganda po ang educational background, you graduated not just with flying colors but with the highest honor, at ikaw ngayon ay
haba na ng iyong karanasan or experience at ikaw ay nag-a-apply sa isang trabaho. At syempre, in-interview ka, nalaman na ikay qualified, and then tatanungin mo, ano bang mga entitlements ko? Ano bang mga perks and privileges ko? Syempre po bilang isang mahusay siguro na magiging kawani o executive, you will be entitled to a lot of things like a free housing, free car, mga stock options, benefits, and all, a big salary, entitlements. Marami po sa mga tao na nag-aahangad ng napakaraming entitlements, pero kung titingnan mo naman sila, hindi naman entitled. Marami po mga taong naghahangad ng mga napakaraming pribilehiyo, pero pag naman responsibilidad, hindi mo maasahan. And that is our topic for this afternoon. Entitlements. What are you entitled to as a Christian? Saan ka ba entitled? Ngayon po, samahan niyo po ako sa isang passage in the book of... ito po isang sharing na nabasa ko po tungkol po doon sa isang piging. At ito po ay taken from the book of Luke chapter 14 verses 8 to 10. At ganito po ang sinasabi. When someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor for a person more distinguished than you may have been. Then the person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, give this person your seat. Then humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, friend, move up to a better place. Then you will be honored in the presence of all other guests. Alam niyo po, mas maganda siguro basahin natin sa ating sariling wika, sa ating local tongue, local language. At ganito ang sinasabi, Lucas, 14 na kabanata mula po sa 8 talata hanggang sa 10 talata. Sa version po ng salita ng Diyos, ganito po ang sinasabi. Sinabi niya sa kanila, sinabi po ni Jesus Christ, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag kang umupo sa pangunahing dako sapagkat baka may inanyayahan pa siyang higit na marangal kaysa sa iyo. Siya na nag-aanyaya sa iyo at sa kanya ay lalapit sa iyo, sasabihin niya sa iyo, paupuin mo ang taong ito sa kinauupuan mo. Pagkatapos, ikaw ay mapapahiyang kukuha ng kahuli-hulihang dako. Ngunit kapag ikaw ay inanyayahan sa pagpunta mo, ay maupo ka sa kahuli-hulihang dako. Ito ay upang sa paglapit ng nag-anyaya sa iyo, sasabihin niya, kaibigan, pumunta ka sa higit na mataas. Pagkatapos, ang karangalan ay mapapasa iyo sa harap ng mga kasama mong nakadulog sa hapag. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Going back to the word entitlement, alam niyo po kanina ko pang iniisip ano bang salitang Tagalog sa entitlement? Ano ba yung karapat-dapat para sa iyo? Ang tanong ko kapatid, bilang isang Kristiyano o mananampalataya o tagasunod ni Kristo, ano ba ang karapat-dapat para sa iyo? What are you entitled to? Alam niyo po, sa buhay po natin, and even in my own experience through the years, as a Christian, I always thought that I deserve the best. Of course, anak ka ng Diyos You deserve the best. You deserve something better compared to the others. Alam niyo po, in the past when I pray, Lord, ako naglilingkod sa iyo, kailangan pagpalain mo ako. That's how I prayed in the past. But the Lord taught me a lot of things about entitlement. Entitlement is something that we do not deserve. We are not actually entitled to anything. If we have something in our lives, it is all by the grace of God. Hindi dahil ikaw ay mabuti, hindi dahil ikaw ay masama. Hindi dahil sa nagawa mo o dahil sa na-achieve mo. You are entitled to something out of the grace of God. At alam niyo po, minsan may mga taong masyadong masyadong naghahangad na pagka po, excuse me po for my example, minsan sa ministry, since mataas na tayo sa rango, we are asking for something better
I deserve something better compared to the others, especially if you're a leader. You will always ask for something better. You will always ask for something bigger. You will always ask for something na mas maganda kumpara sa iba. Bakit? Because you think that you deserve something better. Because you have done something better. Meron na po mga tao na they always want something better pero wala naman sila nagagawa. A lot of people are too focused on their rights, privileges, entitlements. But when it comes to responsibilities, wala silang pakialam. Mas gusto nila na, ako, ganito ang aking entitled ako sa ganyan. And alam niyo po, if I may take the example given by Paul, si Paul po, Apostle Paul, actually. Si Apostle Paul po is a man of God who experienced a lot of trials in his life. Kumbaga po, kung sa paramihan po ng na-accomplish ako among the apostles of Christ, Paul has one of the most numerous accomplishments bilang disipulo ng Diyos. Marami po siyang converts. But before that, prior to that, siya po ay isang persecutor ng mga believers, ng mga Christians. At alam niyo po, ang isang napakaganda po sa buhay ni Paul, alam niyo po ang sinasabi niya? Sabi niya po, hindi niya sinasabi na na-achieve na niya ang mga bagay-bagay. Sabi niya po, mga kapatid, hindi ko itinuturing na iyon ay nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nakaraan at sinisikap kong abutin ang mga bagay na hinaharap. Patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. Kaya tayo mga nasa hustong gulang ay dapat magkaroon ng ganun din pananaw. At kung hindi ganito ang inyong pananaw, ito man ay ipapahayag sa inyo ng Diyos. Gayunman, magpatuloy tayong mamuhay ayon sa pamantayang naabot natin. Si Paul, sa kanya pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, marami pong nakakilala sa Panginoon. Marami pong na-convert through the toil of Paul. Pero hindi niya po inaangkin yun. Na sinasabi niya na, ganito na ang achievement ko, ganito ang nagawa ko. Kaya dapat mas marami akong share sa mga bagay-bagay, sa prize, mas marami akong share sa mga rewards, mas marami akong share sa mga bagay na dapat tinatanggap o binibigay sa mga mananampalataya. But ang sabi niya po, ay ganito, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So despite the truth and the fact that si Paul po have accomplished already a lot of things for the kingdom of God, sabi niya, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Parang para sa kanya, wala pa ako na-accomplish para kay Lord. But one thing I do, forgetting what is behind. Hindi ko na tinitingnan yung aking mga na-accomplish. But I am straining toward what is ahead. Entitlement. Masyado po tayong focus sa entitlement. When in reality, we are not entitled to anything. Everything that we have and everything that we do, even in the ministry, is out of the grace of God. Sa isang saglit, pwedeng tanggalin sa atin ng Panginoon yan. Kaya hindi po natin dapat yan ipagyabang. And the best example ever that I have seen ng entitlement, if there's someone who is entitled, unahin na po muna natin yung nanay ni Jesus Christ, si Mary. Nung po si Mary ay ipagbuntis ang ating Panginoon, sabi po ng anghel sa kanya, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus Christ." Nabuntis po siya. At nung time na yun po ay isang malaking kahihiyan para po sa isang nasa ganong stage. Although mag-asawa na po sila ni Joseph, ay sila po sa kultura po ng mga Israelita hindi pa pwedeng magsama. Kaya ang kailangan po nilang gawin
ay hindi muna sila magsisiping. Pero nabuntis po si Mary at malaking kahihiyan yun. At nung siya po ay manganganak na, pumunta po sila sa Bethlehem for the census, nangangatok ng mga matitirahan para po sa ay mayroong matuluyan just for the night, just to deliver the baby who is the Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Pwede niya sabihin, hindi mo ba kilala kung sino itong daladala ko? Kailangan patuluyin mo ako dyan sa bahay mo. Dahil kailangan mabigay mo sa akin ng the best dahil daladala ko ang King of Kings and Lord of Lords. Pero hindi niya po yung ginawa. Instead, in humility, inalaw niya po na doon siya manganak sa isang lugar na tinitirhan ng mga hayop. Entitlement? If there is somebody who should be entitled, Christ Himself, who is God. Sabi nga po doon sa Book of Philippians, chapter 2, verse 5. Kaya nga po sabi ng Panginoon, na ito po yung pong sabi po ni Apostle Paul to the Philippians in the book of in his letter, in your relationships with one another, Philippians chapter 2 starting verse 5. In your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even to death on the cross. Sa Tagalog, tatagalogin ko po para mas masarap namnamin. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan katulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. What a wonderful example. If Jesus Christ Himself did not consider Himself entitled to a lot of things, how much more tayo? Mga anak lang tayo ng Diyos. We were created in His image and likeness. We have been given the right to be called sons and daughters. But that doesn't mean that you are entitled to a lot of things. The only thing that you are entitled to is grace from God. Actually, you're not entitled. We're not even entitled to grace. Because it is not of our own doing. It is voluntary on the part of God. Kaya nga po, minsan sasabihin natin, dapat hindi binibigyan yung mga taong yan ng ayuda ng gobyerno, mga pasawayan. Dapat pabayaan na yung mga yan, hindi naman yan nagbabayad ng tax. Dapat kami lang ng mga nagbabayad ng tax. Kapatid, ang Panginoon is just. When I say just, pantay-pantay po yan, tumingin. Yes, you may gain some favor from God, not because of what you have done, but because of His grace. Ang liwanag ng araw ay pinapasikat niya ng Diyos, hindi lang sa mabubuti, kundi pati rin sa masasama. Ang ulan ay pinapapatak ng Diyos, hindi lang sa mabubuti, kundi pati rin sa masasama. Maging ang mga pesteng hayop, yung mga peste, mga insekto, hinahayaan ng Diyos na makapamuhay dahil ito po ay mayroong layunin din sa ating kalikasan. Example, ipis. Bakit nilikha ng Diyos ang ipis? Bakit nilikha ng Diyos ang daga? Pero kapatid, hindi naman tayo ipis, hindi tayo daga. We are sons and daughters of God. But we do not have the right to demand from God the things that we think we are entitled to. We are not entitled to anything. It is only by the grace of God. Kaya po tayo nakakapagpatuloy.
So who we are to judge? Who are we to judge other people? Walang exempted ako po. I sometimes judge. Pero nire-review ako ng Panginoon a lot of times. Sasabihin nga ng Panginoon sa akin kung makapanghusga ka, akala mo napakagaling mo. Akala mo napakabanal mo. Pero tingnan mo ang sarili mo at pag nininilayan kung anong meron ka. Dahil kung titingnan ko lahat ng kasalanan mo, baka wala ka na sa mundong ito. That's how gracious our God is. So what should be our response? If we are not entitled to anything, what should be our response? The best response that we could give is to humble ourselves before the Lord and humble ourselves before men. Consider others better than ourselves. Binigyan tayo ng Panginoon ng gifts, talents, capabilities. It is not for us to brag about. It is intended for us to use so that we may be able to bless others. Kung pinagpala ka ng Diyos ng mga kakayahan,